Naghahanap ba kayo ng ng magandang paliliguan dito sa Cavite? Meron tayong recommendation diyan. Yes, puto. Summer pa rin, yeah. Kung taga Cavite kayo or malapit kayo dito sa Cavite at trip yung magbabad sa mga ilog-ilog dito sa Cavite, meron naman tayong dyan. Meron magagandang spot dito sa Cavite para magtampisaw yan. So hindi ko pa naman napupuntahan lahat ng ilog dito sa Cavite. Siyempre medyo malaki ang Cavite at hindi naman tayo ganun kagala. Pero may mga lugar ako sa Cavite yung napuntahan na maganda at medyo budget friendly. So sa Indang, dalawa pa lang yung napupuntahan ko dyan sa Indang, which is yung Palsahingin Falls at St. Anthony Falls. Yung Palsahingin Falls, medyo memorable sa akin yan kasi like 1990, yeah, 1990s or late 80s nakapunta na ako dyan. Sobrang ganda niyan dati. Tsaka dinarayo talaga yan noon. Hindi siya accessible katulad ngayon na pagbaba mo ng tulay kita mo na. Dati kasi parang medyo mahaba-haba yung nilakad namin papunta dyan nung late 80s. Pero sobrang ganda niya noon. Parang parang nasa paraiso na. So anyway, ngayon medyo yung dadaanan nyo ay makalat na, may basura. Tapos medyo marami na rin naliligo kasi libre siya. Pero yung tubig niya same, malinis siya at malamig pa rin naman yung tubig na lumalabas sa bukal. Last na punta ko rito parang a year ago. Chinek ko siya. Yun na nga yung sitwasyon niya ngayon. Medyo marami na yung daanan. So pero kung gusto nyo ng libre at easy access, yan yun. Pagbaba ng tulay, siya na yun. Yung pangalawa ay ang St. Anthony Falls. Sa Indang din to. Madali lang rin siyang puntahan. At yung pababa papunta dun sa ilog, hindi siya ganoon kahirap puntahan. So accessible siya. So St. Anthony, may entrance kang 50. Malinis, malamig ang tubig, maraming puno, at may cottage. Yun nga, may nga lang yung cottage, syempre may renta yun. Kasi pag pumupunta ako dyan, hindi naman kami nagre-rent. Talagang ligo lang kami dyan, hindi kami nag-i-stay para kumain, mag-picnic, ganon. Most of the time kakain na kami, pupunta kami dyan, maglulublob lang, ganon yung sistema namin dyan. So sa Indang, yan pala yung napupunta ko. Pero sobrang dami dyan sa Indang. Grabe dyan. Parang meron pa nga dyan mga resort ng natural spring. Kung may mga budget kayo, talagang gusto nyo ng maayos doon sa mga resort ng mga natural spring dyan sa Indang. Moving on, punta tayong pandang Maragondon. Yan. Sa Maragondon marami rin dyan. Isa sa napuntahan ko dyan, yung Mabato Falls. Ang ganda ng view dito, lalong lalo na kunyari punta kayo dun sa bandang sa bandang kanan ng falls. Ang niyan,
ang lawak pa niyan. Sobrang ganda nung ano, nung tanawin diyan. Parang nasa Avatar. Ang sabi ng ano doon, ng lokal doon, may mga isda raw doon, may mga karpang malalaki daw doon. Diyan din ako nakabili ng ano yung pako, yung ginagawang salad. Ano siya, yung fern, yan, yung maliliit, yung mura. So, parang 20, isang bugkos. Pero sariwa, talagang makikita mo, pinipitas nila doon. Anyway, ang masasabi ko lang dito sa Mabato, sobrang ganda talaga ng view. Ang naging ano lang sa akin noon, hindi ako masyadong nag-enjoy doon sa ilog mismo. Kasi nga, hindi, para sa akin, hindi ganun kalamig ang tubig. Parang may lamig konti, pero hindi ka giginawin. So siguro sa ibang tao gusto nila yon. Ako kasi gusto ko pag mag-iilog ako, ice cold kung pwede ba eh. Ay, parang mas nakaka-relax. Para sa akin lang naman yon. Pero kung gusto nyo yung hindi ganong kalamigan na tubig, dyan sa Mabato. So moving on, pupunta tayong Baylen, malibik-libik. Sa Maragondon marami dyan ha. Sa lahat ng sasabihin kong lugar dito sa Cavite, marami pa silang ano dyan, marami pa silang ilog na hindi ko pa napupuntahan. So, Malibik-Libik Falls, sobrang ganda ng falls, grabe. Ito ata isa sa pinakamagandang falls na nakita ko sa Cavite. May kalaliman din yung tubig at medyo mahirap puntahan. Dito ako na-challenge nung ano eh, nung papunta kami dyan eh. Bato-bato yung dadaanan mo, medyo may magagamit mo yung ano mo yun dito, yung extra na nabaon mong energy. Pero sobrang ganda naman, parang 20 minutes ata kami naglakad eh. And medyo challenging kasi ang dadaanan mo rito bato papuntang falls, mga boulder. Ang ano niya, malalaki siya, kaya dapat ingat. Pag mag-ano kayo dyan, pag magpupunta kayo dyan, siguraduhin nyo lang na hindi madulas yung mga sapatos nyo, or kung hindi man, siguraduhin nyo yung tatapakan nyo, hindi malumot kasi sobrang delikado. Pero kaya naman. Pero siya nga lang yung pinakamagandang nakita kong falls sa Cavite at yung pinakamahirap puntahan. Punta tayo ng Tala River Park. Yan. Tala River Park, isa sa pinakapuntahin yan sa Baylen. Accessible kasi yan eh. Yung step na papunta sa kanya, naka-ano na eh, parang yung sementadong hagdan, ganyan. Ano nga lang talaga, medyo maraming tao dyan lagi. Pero panigurado naman sa weekdays, makakaano ka dyan, makakaligo ka ng maayos kasi ikumpara mo sa weekend na talagang ang daming pumupunta. Sa weekdays hindi naman ganun karami. So kung I suggest, kung pupunta kayo din sa mga lugar na sabihin ko, kung kaya nyo pumunta ng weekdays, punta kayo ng weekdays. Diyan sa Tala River Park, mababaw yung tubig niya, malamig ang tubig niya, malinis ang paligid niya. Pero may ano yan, may environmental fee. Almost lahat naman may environmental fee. Sa yun dito sa ano lang sa Palsaingin, wala ka talagang babayaran dyan. Yun lang sa sa Tala River Park, sobrang daming tao dyan pag weekend. Kaya kung gusto nyo talaga na medyo nakakahinga kayo ng konti at hindi masyadong maingay, punta kayo yung Tala River Park ng weekdays. Ayan, may banlawan kayo dun sa pag tumaas kayo, may pag pauwi na kayo, kung sa kayo nag-park, may mga banyo doon, pwede nyong bayaran yung anlaw, mga 10 pesos ata dati yun. And isa pa sa napuntahan ko dyan na alam kong babalik-balikan ko ay yung paliguang aso. Sa Baylen din yan.
Kung bakit ko siya nagustuhan, kasi nga dun mismo sa malapit sa ilog, meron na silang CR na malinis, na mini-maintain ng barangay. At sobrang bait ng ng tao doon sa lugar na. Actually, lahat naman talaga ng pinuntahan ko mababait, pero iba talaga dito sa sa Paliguang Aso. Sa barangay pa lang, pag park mo ron, sobrang na nung mga doon, yung mga tao sa barangay, napaka accommodating. Yan, yung tipong pati helmet nyo, sabihin nila sa inyo, dyan nyo na iwan sa barangay, at may CCTV daw sila doon na nakabantay doon sa helmet nyo. So, at wala naman daw talagang kukuha nung helmet nyo doon sa kanila. So parang sinasabi nila, iwanan nyo na yan para mag-enjoy kayo doon sa baba, which is tama naman talaga, makakatuwa. At sobrang linis ng lugar nila. Siguro nga kasi na-maintain. May ecological fee, pero wala silang entrance. Para sa akin, yung Paliguang Aso ang pinaka the best dyan sa Baylen na napuntahan ko. Hindi siya ganun kalaki. Yung comfort room, malapit sa ilog. Anytime na natawagin ka ng kaligasan, pwede ka dun. Malinis yung CR. Pagkatapos accessible, diba? Ayun lang naman talaga yung pinaka doon, yung gustong gusto ko. Tsaka babait ng tao doon. Kasi yung nagpunta kami ron, naligaw-ligaw pa kami, hinatid pa kami nung nung taga ron mismo, malamang lokal siya ron, na nakakotse siya. Tapos tinanong ko sa kami pupunta. Sabi nga namin sa Paliguang Aso. Sabi, alika, sasamahan namin kayo. Ayun nga, gayong babayot. Yung isang napuntahan ko rito naman sa sa Magallanes, sa Utod Falls, maganda rin siya. Hindi rin siya masyadong ganun tinatao pag weekend sa weekdays malamang puno rin yan, lalo na ngayon sobrang init. Mga 15 minutes na pababa, pero sobrang ganda ng sobrang ganda ng doon, ng lugar doon. So pagbaba mo mismo doon sa ilog, maganda na, pwede ka nang maligo doon. Ngayon, pag binaybay mo yung ilog papunta sa kaliwa, makikita mo na yung falls. May cottage, at pwede kang umarkila ng salbabida, kasi medyo may malalim din doon eh. Maliit siya, pero malilim dahil maraming puno. Sa Tala kasi medyo mapuno rin siya, pero sa gilid lang. Pag naliligo kayo, medyo hindi natatamaan ng lilim yung papadiguan nyo. Kaya kung sobrang init, bilad kayo sa init doon. So dito sa Utod Falls, nag-enjoy din ako dyan sa sobrang ganda ng na yan, ng lugar na yan. May CR sila dyan, pero hindi ko alam ngayon. Nung nagpunta kami, medyo parang hindi na nila na-maintain, medyo madumi. Medyo sira yung CR nila doon, pero sana nga ngayon na-improve na, kasi nga summer malamang maraming pupunta ron. May tindahan naman doon, but that time nagpunta kami sarado. Siguro nga hindi season yung nagpunta kami para sa mga turista. Anyway, nagustuhan ko dyan sa Utod, kasi nga ang ganda ng niya, ang ganda ng, ewan ko, enchanting yung lugar na yun. Tas ang tahimik. Pero pumunta kami dyan weekdays din. Siguro halos lahat naman ang nabanggit ko, kung pupunta ka ng weekdays, walang masyadong tao. Kaya magandang puntahan. Kung ikaw ay yung tipong ayaw mo nang may nagbibideo, okay, mga ganon, weekdays ka magpunta. So sana mapuntahan nyo yung kahit isa dyan sa lugar na yan, na ma-experience nyo yung na-experience naming saya. So yun lang, ride safe, adios.
Ba't parang hindi pantay yung upo mo? Mali? Upo mo? Well, Wala, parang ano lang, nanibago ko sa upo mo. lagi ka na lang nagpa-complain. Kakasabay ako. Iba yung complain be, iba yung ano, iba yung ang complain. Ang bigat-bigat mo naman. Ganon. Eh sabi ko, bakit parang iba yung upo mo? Napapansin ko lang. Ewan ko, pag ako nagsasalita, laging negative sa'yo, babe. Sobrang gwapo na nga ng asawa mo eh. Nagpa-complain na ako. Hindi, makontento ka na dun.